Hello Soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Second half ng January 2025. Maraming salamat muna sa akin mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakatawa ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video nito. This is a general reading, Kabayan Aris. Iba ang personal reading at iba ang general reading. This is a general reading Kunin mo lang sa'yo at vice versa. Paki-research sa Google kung ano ibig sabihin noon at ang resonate. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nangyari or hindi naman mangyayari sa inyo, ibig sabihin hindi yung energy ang nakukuha natin. Igalang natin kung kaninong energy itong nakukuha ko. Para kay Aris. Okay na ba ito? Okay. Para kay Aris, this 16 to 31 of January 2025. May snake. Tandaan nyo palagi na maaaring ito i-vice versa. At wag niyo akong tatanungin ba't hindi ako sigurado. Kasi nga general reading, okay? Tingnan natin. Yes, congrats, you have a success. Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay mo na maaaring matapos na. Halimbawa, you are in a painful situation, may mga sadness ka, may mga pinagdadaanan ka problema sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Kung saan man doon is magkakaroon na ng successful. Anything, parang may success. May magsasuccess. And also, siguro may mga wini-wish ka na maaaring mag-success. There's a success situation. Ako nakita sa'yo dito. May tao dito na there's a secret admirer. Maaaring ikaw or siya sa'yo. And also, we have the journey, either a physical or a mental. May mga tatahaking ka, bakit mayroon dito? May distraction tong journey mo May pupo ng anak ko Teka lang, inaalis lang ni ate yung Hindi ba? Baka blessing to. O kaya may journey. O, kung magahayin yung pat, di ba? Kung gusto mo pumunta dito sa pat na to, di ba? Go ka. Pero hindi ko lang maintindihan sa'yo, bakit may dala-dala ka? Parang may bit ka. Kung ano man itong bit mo, painful situation man yan o ano man yan. Either to physical or mental to And with the heart, there's a great happiness. Ilagay natin dito yan. Yan. May mga great happiness ako na nakikita sa'yo this time, this week. Ganda may mga temporary situation na maaring magsasucess na. Ayan di ba? Yan, may mga pagdadaanan ka, pero pansamantalahan lang yun. O kaya, may mga temporary situation ka. Halimbawa, temporary papasok ang trabaho, pero hindi siya regular. O kaya, pagkakakitaan. O kaya, temporary sadness, mga temporary situation. Mo pasok mo dun kung ano yun. Kasi andito si Muno. Diba, hindi siya permanent ganyan na sitwasyon. Siguro may mga emotions sa iba, Ganyan. It's temporary. And also, we have the arrow. You are on the right path regarding some aspect of diba sabi ko naman sa'yo, sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Yan. You're in the right path. Sinasabi dito, ayan There's an arrow. Kung ibig sabihin, you know what is your target dito. Alam mo ano yung target mo. Kasi alam mo kung sa kapapana No? To success. Para sa happiness mo. And also, this is your journey. Or you need. Yan na. Ito na yun. Mari may mga, alam mo na, yung iniisip mo na ito na yung target mo, mga ganyan. Kumbaga, doon, maaring ito na yung ma-admire ka na doon sa ita-target mo, ganyan. Tingnan natin. Ay, gumanda anak. We have the 7, the 17. Puro ka 7, 27, 26. Ito lang, sana nag-26 na to, Joke. Kailangan may ganun. May pattern.
Okay. Okay, ikat ka. We have the Scorpio, Sagittarius, Gemini, Libra. Okay. Someone's wearing a mask. May hindi pwedeng pagkatiwalaan na tao. May taong nangiling lang. There's a cheating. Kaibigan mo man yan, karelasyon mo man yan. Anything cheating. Niloloko ka niya because na mababae siya, nanlalalaki siya. O niloloko ka niya dahil sneaky person siya. Niloloko ka niya kasi hindi mo talaga siya totoong kaibigan. O niloloko ka niya dahil hindi mo talaga siya totoong mahal. Hindi ka niya talagang totoong mahal. Yung mga ganun. No? May mga pangloloko, may mga panliling lang. May mga tao na because of the desire lang, ganyan. May mga tao na sarili lang nila iniisip nila. May mga tao or may tao na maaaring nakikipag-communicate sa'yo or may makikipag-deal sa'yo na hindi siya magiging totoo sa'yo. Ganyan. Or vice versa tayo, ha? Ingat ka sa pangliling lang. Itong tao ito, matalino to. Alam niya kasi gagawin niya. Alam niya, sasabihin niya sa'yo. Ingat ka na lang. You need more to trust to your intuition. No, sa nakita ko. Iba dito magiging moody-moody or maybe there's a reflection from the past situation na maaring itong tao na to is niloko ka, nilinglang ka, ginago ka, hindi naging totoo sa'yo. Yan. May mga reflections siguro ako nakita. And also, there's a new beginning naman kahit papaano sa'yo kasi may handin na yung lakas ng loob mo. Alam mo yung target mo. We have the arrow, di ba? Alam mo na kung ano yung target mo to success and to your happiness sa nakita ko dito. Alam mo na rin kung ano yung purpose na gagawin mo kasi you're starting a new. Parang handun ka na sa stepping up. Ganun sa nakita ko dito. No? Kumbaga nagkakaroon na ng kaliwanagan. No? Kumbaga nakakaramdam ka na ng freedom. Kumbaga there's a new beginning. Nandito na yung pagkaroon ng paglaya sa isang situation mo sa buhay mo. Ganyan. Makakaramdam ka na gano'n. There's a changes, there's a transformation, there's a transition. Maari iba dito is maglilipat na, no? May paglilipat ako nakikita sa iba or may maglilipat. Vice versa tayo. May lilipat, ikaw maglilipat o may paglilipat something. Hindi ko alam kung in what way. Bahay, trabaho, karelasyon. Parang gano'n nakita ko. May movement. Iba naman sa inyo, may mga bagay kayo na babalansin niyo lang for a while kasi gusto niyo munang maintindihan o pag-aralan o solusyonan or gusto niyo munang parang ganun ang nakita ko. Parang kasi may konting delay sa iba. Hindi naman sa lahat ng aspeto niyo. May mga delay pa rin na maaaring pag-aaralan mo pa yun. Parang din pa medyo delay kasi makikipag-commit ka pa dun sa sitwasyon na yun kasi for something. Parang ganun. May dahilan naman ang nakikita ko dito. And also, you or there is a person here na nagkakaroon siya ng structure. Or handin yung situation na mga dapat mo, ikaw or vice versa, parang dapat niyang gawin lang sa'yo o ikaw sa kanya. Ganun. You take your responsibility but hindi lahat. Ganun nakita ko. Kasi you have a boundaries. Parang there's a person na may boundary. Oh, ganun nakita ko. Parang may limitation. Halimbawa, sa isang relationship, may anak kasi ako. Halimbawa lang ha, example ko lang to. Halimbawa kasi may anak ako. Ayoko na sa'yo kasi gusto ko na ng beginning sa buhay ko, pero I take my responsibility. Ganun. Hindi kita totally iwan, pero I take my responsibility because may anak tayo. Ganyan. Yung mga example ko lang yun ha. O, halimbawa, sa family mo, ganun din, di ba? Kumbaga, magkakanya-kanya kayo, pero magbibigay ka pa rin sa kanila. Yung mga ganun. Ipasok mo ko sa aspeto ng buhay mo to. Nag-example naman ako eh. And then also, or vice versa tayo. And also, you will receive some information or a communication. Either to a text message, either to malalaman kang news, message news, ganyan. May mga documents ako nakikita dito.
may mga document o may mga pipirmahan ka, may travel ako nakikita. May mga something, may iba siguro there's a speech, baka boss ka, baka meron kang pattern or structure na ikaw magsasabi no, ganito, ganyan, ganun. No, maaring ganun sa iba. O kaya may ise-sending ka ng isang paperworks, documents, mga ganyan. O kaya naman sa iba dito is a travel. May sinasabi dito related to vehicles. Hindi ko alam why. Anong related sa'yo ng vehicles? Parang may ganun. Hindi ko alam kung may paperworks ba yan o documents with comes to a vehicles ba yan? Bibili ka ba ng vehicles? Magpapagawa ka ba ng vehicles? Or may nakita rin akong travel. Ganyan. Hindi ko alam kung magta-travel abroad ka, maglalayag ka, sa tubig, sa bangka, barko, o sa ulap. Sa ulap. O kaya may mga lakad ka lang talaga na asikasuhin na maaari asikasuhin mo mga documents and papers, ganyan. Baka nga travel abroad, no? O kaya magkakaroon ka ng distance. Kasi there's a boundaries ako nakikita. Ganyan. Baka magkakaroon ka ng distance sa isang sitwasyon. Tingnan natin ang energy mo, Aris. Kulit ng mga anak ko. Merong may shipment ako nakikita sa'yo. May movement or there's a changes happening sa'yo. Energy mo is the Ace of Pentacles. Bakit? For what? Ano yan? Okay. Ang energy mo this week is mas more kang mag-focus sa mga gagawin mo this time. May mga gagawin ka daw this time. Ganyan. Maaring may mag-o-offer sa'yo na mga kaibigan ng operan mo or operan kanya ng work. Ganyan. O may pag-uusapan kayo related ang money. And then also, andito rin yung maaring may makaka-receive ka ng text message and then pero bakit ang sad mo? Iba dito, meron daw malapit sa puso mo na maaari magbibigay sa'yo ng pera. They giving you love and support or money to. Ganyan. Or maybe you wishing itong sitwasyon na to, no? Or vice versa tayo, baka ikaw naman na magbibigay nito. And then, energy mo dito is hindi ko nga alam kung may work ka. Parang may work ka ba? Parang wala naman. Parang nakita ko nga sa'yo, paulit-ulit yung situation mo Aris Di ba sa inyo, kuhanin mo lang yung sa'yo dito kasi general to Di ba sa inyo, parang paulit-ulit na nangyayari, may mga paulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay. Parang handun ka lang na, kahit paulit-ulit yung nangyayari sa buhay mo, pero you're contento. Kontento ka. Ganun na nakikita ko sa'yo. Nasa sitwasyon ka na nagiging weak sa akin yung energy mo this time. Minsan siguro nakakarating ka na napaka-boring. Kasi paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay mo. Na ang daming failure, ganyan. Parang, ang nakita ko dito, just a lack of confidence, lack of focus for something to achieve. Parang for something for a change. Hindi mo binibigay yung hard work and effort mo para magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo. May mga, sa ibang aspeto ng buhay mo, hindi sa lahat yan Ganun nakita. May isa sa aspeto ng buhay mo na hindi mo binibigay mismo yung effort and hard work mo doon. To create to a new beginning in your life. Ganyan. So nakita ko dito. Kasi parang paulit-ulit siya. Yung cycle na to. Kumbaga maaring andito naman si offering ni Lord or ni Universe, kaso maaring napanghihinaan ka ng loob to do o gawin yung bagay na yun o desisyonan yung bagay na yun. Maaring na nawawalan ka ng lack of trust to yourself. Kumbaga wala yung totally clarity dun sa sitwasyon na yun para bigyan mo siya ng effort and hard work.
Parang ganun yung energy na nakukuha ko dito sa nakuha ko, ah. Ewan ko kung ikaw ito. No? Parang nandun yung iba dito sa nagkaroon ng dead end situation. Nandun yung sitwasyon na you don't want to commit with something. Kaya dito nga talaga si boundaries. Ay, saan ko ba nakita si boundaries? Ganun. May nakita kasi ako dito boundaries ko na. Dito. Parang dito tsaka dito. Parang nandun yung sitwasyon na nagkaroon ka ng delay and boundaries or limitation to do things. Ganun. Parating kay Aris. Ay, kailangan tumatapon. Kailangan naghahagis pala. Hindi tumatapon. 9 of Wands ang parating. Okay, okay, may mga bagay, may mga situation na gusto mong umpisahan o gusto mong i-let go o gusto mong i-withdraw or gusto mong ano ba to? O you want to walk away. Pero medyo may pag-aalala ako nakikita dito, no? O maaring balikan, ganyan. Gagawin or babalikan. May mga pag-aalala ka, parang handid ka sa sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon dito sa situation. Halimbawa, sa iba dito, gusto niya na ikat yung bagay na yon. Sa iba dito, gusto mong gawin o gusto mong balikan. Kuhanin mo yun sa iyo. Pero hindi ka makapag-desisyon doon dito sa sitwasyon na to. Parang handid ka sa sitwasyon na there's an obstacle na kailangan mong i-face pero hindi mo alam paano mo haharapin yung bagay na yun. Maaring nakakaramdam ka ng takot o nagwo-worried ka o kaya naman is natatakot ka sa mangyayari if ever na gawin ko itong sitwasyon na to. Ganun. Sa nakita ko dito. Anong mangyayari? Paano na? Yung mga ganun. May mga pag-aalala na ako nakikita. And then, parating din sa'yo is is someone want to talk. Pero you block this person. Or vice versa. O pinila ka nito taon na to. Parang handito siya sitwasyon, itong taon na to, ito yung sitwasyon na parang may gusto siyang i-clarity o may mga gusto siyang alamin sa'yo na isang katotohanan. Pero maaring hindi mo siya nakausap o binilak mo siya o kaya naman is kaya naman is natatakot or vice versa tayo o itong taon na to is natatakot siya na kung kakausapin ka niya, tatawagan ka niya, ite-text ka niya, kung makipag-communicate sa'yo, pero natatakot siya. Basta vice versa tayo. Ganun nakita. May takot. Ako na nakikita. Tingnan natin yung iba dito, may mga gusto kayong ikat, pero may pag-aalala, no? Ako nakikita. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aris. O kaya may mga gusto kayong malaman, pero kasi may sadness ako dito nakikita. May mga gusto kayong malaman, pero hindi nyo. May mga gusto kayong, okay, iba sa inyo, may mga gusto kayong gawin, o may mga gusto kayong umpisahan, o may mga gusto kayong desisyonan, pero hindi nyo madesisyonan. Ganyan. May mga bagay sa buhay mo na nagbubulag-bulagan ka o ayaw mo lang makita yung katotohanan. Ganun. Or vice versa. Tingnan natin, Ace of Wands, na dapat mo iwasan. Okay. Ang dapat mo daw iwasan
yung isang bagay sa buhay mo na hindi ka magplano. Well, may plano ka naman. Siyempre, alam ko naman yun. You have a plan. Pero iwasan mo daw yung isang bagay na you're not taking a responsibility or not taking action at mag-relax-relax ka lang sa isang tabi dahil meron ka namang nakukuhanan o meron naman tao na umiintindi o may tao naman ka na nagbibigay sa'yo. Ganun. Iwasan mo rin yung isang sitwasyon na kuhanin mo lang yung sa'yo dun iwasan mo rin yung isang sitwasyon na hindi ka mag-take it action or mag-trust sa intuition mo na balansehin ang mga dapat balansehin sa buhay mo. Sa health mo, sa kinakain mo, sa relationship mo, sa trabaho mo, sa pera mo. Ganyan. Be responsible, kumbaga. Be responsible, ganyan. Take your responsibility, ganyan. Tapusin ang isang sitwasyon, kuhanin mo lang sa'yo tapusin mo ang isang sitwasyon na naumpisahan mo. Yung naumpisa mong sitwasyon, tapusin mo. In a good way. Ganun. No? And then also, yun, nasabi ko na naman lahat eh. And then, iwasan mo rin yung kasi, ang sabi kasi ito, your destiny or your success is in your hand. Ang sinasabi dito. Kumbaga, don't too much relax sa isang situation mo ng buhay o aspeto ng buhay mo na hindi mo kayang balansehin. Kumbaga, don't go to the flow or sinasabi na huwag ka lang mapanatag sa meron ka sa ngayon. Anak, baba. Ganun. O kaya naman iba sa inyo is try to make it pass. All, lahat, take it balance. Balanse mo lahat ng dapat balance. To be stable. Take it action para maging stable ka sa buhay. Tingnan natin, when it comes to love. Anak, baba mo na. Hindi maano ni mami. Love sa lahat. Asawa, kapatid, magulang, karelasyon, anak. Ay. Nga ha. Bakit ganun? Tingnan natin ha. Bakit po? Iba sa inyo may travel kayo o may mga lakad kayo. Okay. Okay, when it comes to love, nandito ka sa sitwasyon mo na there's a lack of confidence or yung feeling mo na, halimbawa, nandun ka sa love na yun. Parang siguro ikaw or vice versa, na parang walang contentment, ganyan. Parang hindi sapat. Of you feeling hindi ka sapat dun sa kapartner mo, o yung kapartner mo is nafe-feel niya na parang hindi ako sapat sa'yo. Ganun. Basta vice versa tayo palagi. Ganyan. Handa yung pagiging weak when it comes to a love, no? May mga pagdududa, either ikaw nagdududa ka sa karelasyon mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, kung sino man yan, sa anak mo. Handa yung mga pagdududa, ako nakita. Handa yung nagkakaroon ng insecurity, no? Sa nakita ko dito. When it comes to a love is, nakikita ko din na you need to be aware. Sa nakita ko dito, why? Try to evaluate yung mga bagay o situation mo sa buhay mo na kailangan mo magkaroon ng confident o kaya try to change mo yung sarili mo, decision making mo, or try to awake and take it action na i-clear ang mga bagay
na hindi pa natatapos in this relationship. Kasi parang there's an unfinished business ako nakikita dito when it comes to a relationship, no? Kung may mga unfinished business ka, dito is finished unfinished. Yun ang nakikita ko dito. And you need to learn from the past. Ang sinasabi rin, ha? Tingnan natin na iyong money. Kailangan magkaroon sa'yo ng self-evaluation, decision-making, or start a new beginning. Kumbaga, transformation when it comes pagdating sa love. Kailangan ng pagbabago. Ganyan. Kailangan may mga baguhin ka for a love. Ganyan. I don't know kung paano mo babaguhin. Kumbaga, wag na yung dating ikaw. Ganyan. Kung dati hindi ka naging success doon, wag na yun. Wag na gano'n. May mga dapat ka i-change. O if you want to let go, let go. Depende sa'yo. Money. Aris. Ay, yung money mo. The lovers ang money yan. Ay, the devil? Kala ko lovers. Diyos mo yun, Marimar. Okay. When it comes to a money, ang nakikita ko sa'yo, nandito yung maybe you have an addictions when it comes to money. No? Kasi why? Is maaring may mga bad decision when it comes to money. Maaring naglalabas ka ng pera kasi masaya ka. Kumbaga, you're not thinking, ganyan. Maari din na dito yung sitwasyon na kailangan mong magsinungaling sa isang bagay dahil sa pag-aasam para sa iyong kasiyahan. Halimbawa, vice versa tayo ha, maaring hindi ikaw ito, maaring yung kabilang panig. Halimbawa, kasi wala akong ganito eh. Pwede bang tulungan mo ko? Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Mga ganun. Para may tumutulong sa'yo. Diba? Kasi masaya ka. When it comes sa money, din yung pagkakaroon ng, hindi ko alam po ikaw eh. Pero may tao dito na pera lang nasa isip niya. Idadirect ko na kayo. Bahala kayo. Kung kayo to, kayo. Kung hindi, hindi. Diba? Baka kasi vice versa to. May tao kasi dito na sakim, makasarili. Thinking lang niya is a material world. Ganyan. In a 3D, ganyan siya. Tapos, mahilig siya na, humihingi siya ng tulong o may tumutulong sa kanya, ganyan. Palagi, or maaring itong taon na to is, may nag-o-offer. Ino-offeran siya ng kung ano-ano. Tulong, kamunduhan, yun. Ganon. And, sa iba sa inyo, when it comes to a money, is mahilig daw kayong tumulong, ganyan. Maaring mahilig kayong tumulong, ganyan, sa nakita ko dito. Maaring nagbibigay ka ng offering sa pagtulong. Pero, it's not because of, it's because of, kasakiman. You have a purpose. Kaya ka tumutulong kasi may purpose. Alam mo yun? Hindi, either sa pera siya or sa pagtulong in a physical or motions, ako nakikita ha, tumutulong ka o nagbibigay ka ng offering with something or vice versa tayo because may purpose ka. Kasi at the end, you have a thinking na pwede kang maningil o pwede mo siyang maasahan in the day na magkipit ka, ganyan. Kuhanin mo lang yung sa'yo dito ha, sinasabi ko yung mga example. Ganon. When it comes to money, you have addictions. You have an addiction daw. Maaaring nga lumalabas yung pera mo, ganyan. Ingat lang din when it comes to money. Tingnan natin advice sa'yo. Try to make it balance ha. Advice. Uy.
Advice ko. Okay. Bakit po universe? Alam mo ba yung tumatakbo dito? Wala yung love dito. Ano lang siya, caring because may purpose siya. Pero, alam mo yung kasamaan ng tao, ganyan. Naggaganon siya, pero kasi, halimbawa, itong tao ito, ginagawa niya yon kasi may masama siyang pakay. Ganyan. Kasakiman yun. Kasakiman siya. As long as masaya sa masaya, gagawin niya yon. Kasi alam niya may mapapala siya sa'yo. Or vice versa. Ingat ka. Sa pera mo, mag-ingat ka rin. Alisin mo yung mga dapat na alisin when it comes to pera na paggastos, addictions, ganyan. Okay, the advice. You need to make a plan para ma-achieve mo si Ten of Cups. Kailangan dito is magkaroon ka ng mga plano, logic organize, instruction, or magkaroon ka ng pagpapasya this time. Kumbaga, sinasabi dito na don't be rush anything, slowly but surely. Sinasabi dito, kailangan dito is, kasi ikaw yung tao na na gagawin mo yung isang bagay na hindi ka takot. Kumbaga, meron ka mga quick decision na mga situation kasi. Kailangan mo daw planuhin maigi. Ganyan. Tandaan mo, hindi lahat ng bagay is kailangan maging perfect. Ganyan. Hindi mo naman kailangan magmadali para maging perfect ang isang bagay. Slowly, but you need to be surely dito sa sitwasyon. And kailangan ngayon is a new beginning in life. Magkaroon ka ng clarity or magkaroon ka ng isang desisyon, magkaroon ka ng disiplina to invest, to focus to yourself, to plan, or magkaroon ka ng, or try to analyze yung mga sitwasyon mo sa buhay mo, or try to make a new strategy, or progressing sa mga plano mo this time, o mga didesisyonan mo this time, o yung mga sitwasyon na i-instruct, yung mga desisyon na kokontrolin or didesisyonan mo ganyan, o yung mga sitwasyon na ipo-focus mo this time, ganyan. Planuhin mong maigi. Tingnan mo, we have the Three of Swords. Ganun. Para hindi ka masaktan, o walang masaktan, o walang mga mangyaring hindi magandang situation sa buhay mo. Diba dito, there's a separation? May mga pag-aaway, Hindi ako nakakita. There's an emotional pain or disappointment, nakita ko dito. Or mga pagkalito sa isang situation. Yun ang gawin mo daw. Ano ba to? You need to be patient sa lahat ng bagay. Ganyan. Huwag mong madiliin yung mga lahat ng bagay to achieve. Ganyan. Kasi ang nakita ko sa dito, may mga parts sa buhay mo na nagiging impatient ka or maiksi yung pasensya mo. May mga bagay. Hindi naman sa lahat siguro ng panahon. Siguro sometimes na may mga bigla kang decision na nagagawa. Ganyan. No? Ganyan. I-progress mo muna or be patient. Ganyan. Magkaroon ka ng awakening or transformation is done. Ganyan. Arigato naman sa God bless.